Good morning mga kabokals. Isang mahamog na umaga. Oh, ang hamog mga kabokals oh. Halos sa zero visibility. Talagang ano na, bare month na, bare month. Ano, Pasko na mga kabokals. Dahil sa lamig yan. Yang ano na yan. Nadamuhan ko na rin kahapon mga kabokals oh. Kasi hindi na nga tayo umalis. At si Naning bumalik na. Mamaya tutuloy ko pa iba. Sana makapag grass cutter ako. Tingnan lang natin yung hamog dito. Iyak na iyak si ano eh. Iyak na iyak si Milky. Yun. Yun si Milky mga kabokals oh. Dito hindi masyado. Pero ayan oh. Kita-kita yung hamog yung ano. Yun oh, sa kabila, yun oh. Hindi makita oh, yun oh. Hindi makita, bukirin pa rin niya mga kabokals yung ano na yan oh. Yung hindi nyo makita yung zero visibility. Yung si Milky nakatingin oh. Ayan. Nakita ako, Ma! Amaya, diyan ka lang muna. Lamig oh mga kabokals. Ang lamig ng palo ng hangin oh. Tayo. Si Tisay nabulugan na ni Dagol kahapon. Naglandi na siya. Ginawa ko, isinama ko magdamag. So yun. Nakitaan ko naman ng discharge. So ibig sabihin na bulugan ni Dagol. Yan, si Tisay mga kabokal. So may ano na yan, may sampa na. Dito tayo. Yan no. Yan yung araw mga kabokal. So natatakpan no. Araw. Yan. So umpisa na naman ng trabaho. Pagkising ko lang eh. Umpisa na naman trabaho. Na ano lang ako eh. Na amaze ako sa sa hamog. Ayun oh. Yan, pagpapatuloy ko yung paglilinis ngayon. Pero magpapakain muna ako ng ating mga alaga. At ako hindi pa rin nag-aalmusal. May ibon sa ano. May ibon sa ano, tarat. Ayun no, sa ibabaw ng puno, dahon ng saging. Napakapayapa ng lugar mga kabokals ano. Sana ano. Pero syempre magbabago yan. Nakita nyo naman yung pinuntahan natin sa Kamarin, Caloocan. Ano yun eh, nung araw mga kabokals, hindi naman ganitong ganito. Pero talagang konting-konti lang yung bahay noon. Kami-kami lang. May mga parting parang bukirin, pero hindi ganitong kaganda. Pero ano, talagang ano, lupa pa noon. Rough road, talagang yung tubig, mga poso-poso lang din. May poso kami doon eh, sa lote pinakita ko sa inyo, may poso yun. Hindi ko lang alam kung pinatay na ng may-ari, pero may poso yun. Di silindro, manual. Ayan, ganito. Pagka umaga, mahamog din doon ng araw. Pero 'di ba, ang dami na nakatira ngayon, ang dami ng pagbabago. Mga commercial establishment, ang dami na. Pero halos ganito lang din kami nag-umpisa noon doon. Pagka umuulan, maputik din. Hindi rin basta-basta makaahon yung sasakyan, parang ganun lang din. Tatay ko noon, jeepney driver nga, madalas mabalaho. Ang ano lang doon, pantay yung lupa, pantay, walang ahonin. Kaya kahit mabalaho ka, madali lang din makaahon, basta itutulak lang. So yan mga kabokals, pakain muna ako and then mamaya pagpatuloy natin yung paglilinis. Hello mga kabokals, yan alas 3. So hindi na masyadong matindi ang init. Ito mga kabokals, na damuhan ko na minano-mano ko yan, yung ating patwalk. Yung doon lang hindi ko pa naano, pero madali na lang yan. Yan, ito grass cutter na natin mga kabokals. Ito na yung ating grass cutter. May problema lang ako sa grass cutter ko eh, parang ano, dumudulas yung blade. Papatignan ko pa nga ito mga kabokals eh. Parang dumudulas pag ano, tumatama sa matigas.
Ayan. Ay, buti na nakita ito. Yung pinantukot ko sa saging. So, mag-ano tayo mga kabokals, grass cutter na lahat. Yan, tirahin ko na lahat ito. And then yung mga matitira sa gilid-gilid, mamano-mano ko na. Pilitin ko matapos ngayon lahat pati doon. Para malinis natin itong buong area natin ngayon. Then, i-arrange na natin yung mga yan. Yan, usog natin mga kabokals yung kulungan. Para yung ilalim niya, damuhan din natin. Ano na to, i-dispose ko na to mga kabokals kasi ano, bulok-bulok na. Kaya lang may dalawa tayo na dito eh, may pasyente. May dalawang pasyente eh. Decal brown. May ano, may pisik. Sarado yung mata. So ginagamot pa natin. Mano-mano ko muna mga kabokal. Gilid.
Pinano-mano ko na lang mga kabukals. Kasi magtatalsikan eh. Maputik yung ilalim. Binunod ko na lang. Tapos ano, tatanggalin ko na to, ililipat ko doon sa patuhan. Para at least hindi siya lantad ba. Kasi nga pagagandahin natin tong area na to mga kabukals. Tatago natin dun. Hindi, para ano rin. May ilalagay ako dito yung ating mga brooder na sisiw. Ito natin ilalagay kasi nga nag-start na tayo mag-breed ulit. So yung mga mapuproduce nating sisiw, dito natin ipo-brooder, and possible dito ko na rin i-range habang pinapalaki sila. Magiging grow out range nila itong area dito. Lagyan natin net. May net pa ako dyan eh. Para makontrol din yung ano, mga damo. Maganda talaga pag bunot mga kabukals. Pag green scatter kasi ano, natitira lang yun yung puno. Para natatanggalan lang ng dahon. Pero yung pinakapuno andun pa. Kaya lang, matagal naman yung mano-mano. Matagal gawin. Pero pag may manok na yan, hindi na yan, makakontrol na yung mga damo. Kaya mga kabukals, mano-mano tayo dito sa mga gilid. Kasi baka tamaan natin mga Madre de Agua. Sayang malalaki na. Saka ito yung mga fruit bearing natin. Ito yung mangga, malaki na. At least ano na, umalumalas na mga kabukals. Naunti-unti din. Konti na lang mga kabukals. Maganda talaga yung mano-mano. Dahil pa natira na ano, green scatter natin andun lang din. Ito mga 1 linggo lang, may usbong na naman yan. Yan, gaganda na yung mga saging natin kasi nalinisan na. Saka yung mga dwarf coconut. Nagkahapon na naman tayo sa oras. Alas 5 pasado na. Pero ito na lang portion na to, yung ano, nalagyan ito mga rooster natin, kaya ano, lilipat ko.
Ayan, ituturo ko muna kayo mga kabokals bago tayo magtapos. So ayan na po yung ating natapos. So, yung ating potwalk ay malinis na. And then yung kulungan nga na nandito, nandoon na sa patuhan natin, nilagay ko na rin. Yan, nalinisan na rin natin. Ito. So yung kay Chloe na lang doon. And then dito, ito yung nag-grass cutter natin nung una. Lago na naman, pero dadaanan ko na naman yan. Sa may poso natin, okay naman. Pero konting ano na lang. Yun. Kasi ito nga yung ating mga fruit bearing. Yung ating mga rambutan, saka yung papaya, malinis na. Yan. Hanggang dito nga yan mga kabokals. Ito nga natrabaho ko nung una. Yan, malinis po yan. Hanggang dun yan sa baba. Ating mga tandang ay malinis na rin yung kanilang gagalawan. Yan nga, ang plano ko nga rito is papalpasan natin ang mga sisiw. Yung mga babibreed natin, mga decal brown, balik sa ina. Ayan. So ano, linis na mga kabokals. So yung mga basura na ito, ayan, yun naman ang susunod natin ayusin. Pero tirahin ko muna yan. Tirahin ko muna lahat ng mga damo. Tapos yung mga basura susunod natin yan. Yung mga brooder na ito, ilalabas ko yan dito. Maaring isa dito, tapos yung isa dito. Tapos ito ilalagay ko doon sa may gilid ng goat house. Ayan. Kasi ilalayo natin yung brooder sa baboy. Masama rin pala yung masyadong malapit sa baboyan yung ano. Kasi nagka-accumulate yung droppings nila malapit sa baboy natin. Mas maganda nakadistansya ng konti. Ayan. Ating mga lakatan, malinis na. Malinis na. So dito malinis na yung avocado natin, malinis na rin. Kaya lang hindi lumalaki. Ayan mga kabokals. So yan, padilim na mga kabokals, pasensya na madalian. Pero ito at least nalinisan na natin. And then dito malinis na rin dito eh. Yan. Diba? Ay madilim na. Can you still see it? Ayan mga kabokals. So, hanggang doon yan, diba? Malinis na yan. Ayan. Kaya lang tumutubo na uli yung mga nadamuhan natin dito. Ayan. Ito hindi ko pa natanggal yung puso. Ayan, malinis na mga kabokals. So yun. At least nakumpleto na natin paglilinis mga breeders natin. Ayan. Ngayon naman mga kabokals, ito tulungan lang po natin yung isa nating viewer from Plaridel, Bulacan, si Ma'am Gemaline De Jesus. Binibenta po niya yung kanya mga F1 Rhode Island Red Hens. Bali ito po ay 85 hens, 3 rooster. Yan F1 Rhode Island Red mga kabokals. 85 hens, 3 ang rooster. Bali 88 pieces po lahat. Ito po ay binibenta ng 35,200 mga kabokals. Hindi kasama yung battery cage yung pinakamanok lang po. Murang-mura na po mga kabokals kasi kapag kwenta nyo ito, pumapatak lang po ng 400 pesos ang isang manok. Ito po ay nangingitlog na ng 1 taon. 1 taon na po. So ito po pagka nabili nyo ay ready to lay na. Talagang nakita nyo yung mga itlog mga kabokals. Itutuloy nyo na lang. Ang bibili nyo lang po siguro kung gusto nyo naka battery cage is yung battery cage. Kaya lang sabi ni ma'am, ito po dati ay naka free range. Nilagay lang po niya sa battery cage ngayon kasi nagkasakit po siya. Meron din po siyang CKD. So hindi na niya, kumbaga para mas madali ang handling, inilagay niya sa battery cage kasi meron po silang existing na mga white leghorn na manok na mga paitlugin. Ngayon gusto po niyang i-dispose, magbawas ng alaga, kaya binibenta niya po itong mga
Rhode Island Red mga kabokals. Ito mga kabokals, subject for your inspection. So ako naman po ay nagiging tulay lang dito. So pag kayo po ay interesado, message po kayo sa akin, Kabokals Farmer Facebook page, para po ma-coordinate ko kayo kay Ma'am Gemaline. And then, kayo na po ang bahalang tumingin. Mag-usap kayo kung gusto nyo pong puntahan. Plaridel, Bulacan lang po. And then, kayo na po ang bahalang mag-usap. So, yun. Tayo po ay tumutuloy lang para po maibenta yung kanyang mga manok. Ayan. So, itong nakita nyo, I think halo-halo pa po ito. Kasi yung nakita nyo sa background ay may mga puti. So, yun po yung mga white leghorns niya. So, yun. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo ngayon, kung kayo po interesado, maganda po makipag-usap kayo sa kanya, and then puntahan nyo po para po personal nyo pong makita yung mga manok. Pero, sa 35 po mga kabokals, lahatan kasi ang gusto niya. Pumapatak po 400 ang isa. Mura-mura na po mga kabokals. Kasi nakikita nyo naman po, umiitlog na po yung mga manok. Gagamitin nyo na lang, itutuloy nyo na lang. 400 pesos ang isa mga kabokals. Kaya mga kabokal, so sa wakas ay nalinis na rin natin itong side ng ating backyard farm. And then bukas ko na pala hahakutin yung damo, ilalabas pa natin yan. And then itong kabilang side naman. Ayan, so bago tayo magtapos, gusto kong batiin yung pamangkin ni partner na si Micaela Masangkay for passing the PNLE board exam. RN Micaela Masangkay, congratulations. Ayan, sana yung bunso ko ay one take lang din. One take lang siya mga kabokas. Nakapasa na siya. So, hopefully yung aking bunso na graduating na rin ng nursing ngayon, shoutout kay Shermin De La Cruz, ay makapasa rin ng one take. Pero okay lang naman kung hindi naman, no pressure. Nasabi ko lang. Yan, again, congratulations RN Micaela Masangkay. And shoutout sa lahat ng mga solid kabokals. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Syempre sa ating kaibigan po yung Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, hanggang dito lang mga kabokals ang aking may babahagi. Tuloy-tuloy lang po tayo. And update nga po pala, si Naneng po ay nagbalik na. Doon na siya sa San Jose del Monte sa bahay ko. Nandun na uli siya. At inaalagaan na uli niya si Mama. So, kaya nakagagalaw na uli tayo dito. And sana ay wala na pong maging problema, smooth po ang ating mga galawan. And si partner nga pala, unfortunately, nasa emergency na naman. Hopefully makauwi na siya. Yan, get well soon. So kaya mo yan. Tuloy-tuloy ang problema mga kabokals, both kay partners and dito sa akin. Pero yan, patuloy po kami lumalaban. Basta't walang po tayo susuko. Itaas po natin lahat sa ating Panginoon at pasasambat makakaraosin po tayo. So yan, maraming salamat, hanggang dito na lang. So muli, ito yung Kabokals Farmer, nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!